Ama, nagpapasalamat po kami because you always give us the reason na kami ay magpasalamat sa inyo sa nagdaang isang linggo na kung saan kami bilang mga magkakapatid sa pananampalataya ay nagkakaisa na kayo ay sampihin sa katotohanan at sa Espiritu. Salamat po sa papatubay ng inyong banal Espiritu na magmula pa sa simula at hanggang sa katapusan na ito, hanggang sa we as a church will go out, so to speak, and shine as little lights and draw the light of the brightness na nanggagaling magmula sa inyo. Lord, hayaan niyo po na patuloy na lumalim ang aming pagkakilala sa inyo. At hayaan niyo po na ito'y nakabatay sa kung ano sinasabi ng inyong mga salita. At hayaan niyo po, Pang Diyos, na magpasalamat rin po kami sa Banal Espiritu who will always remind us of the things that we have learned from your word, from your words which you have spoken to us in various ways. And now, once again, we would like to receive the ministry of the Holy Spirit, and we would like to receive your word for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. So, sa loob ng isa pang buwan na papasok, ay tatapusin po natin itong kabuuan ng pag-aaral po natin. Bagamat hindi lahat ng mga pangalan ng Diyos ay ating, kumbaga, ay naituro, na ipahayag, ay majority of them ay nagampanan po natin. At sa biyaya ng Panginoon, in time, ay babalikan natin yung mga natira. Okay? At alam po natin, in one way or another, we have been reminded of the meaning ng mga pangalan na ito. At kung mapapansin nyo, ay andyan ang mga Jehovah, then Jehovah Rapha, Jireh, Rohi, Tzidkenu, Shammah, Shalom, and Sabaoth. At mayroon pang isang, ang isang natira dito ay ang El Shaddai. At sa mga susunod na araw, ay linggo, ay pag-aaralan naman natin yung mga El. Ang El po is actually the generic name of God. Pero itong Jehovah, which is actually transliterated from the Hebrew word Yahweh, ay yan yung proper name. Not saying that the rest is are improper, hindi yun ang ibig sabihin, pero yun ang personal name, as a specific name. Kasi nung tinanong ni Moses, anong sasabihin ko? Sa mga tatanong sa akin kung sino kayo, anong pangalan nyo? Ako na pinadala nyo sa kanila. Kaya yun po ang bibigyan natin ng pag-aaral kung anong ibig sabihin. Etong letrang ito, YHWH, apat ito, di ba? Ang tawag po sa apat na letter na ito, na bumubuo ng isang word, ay tetragrammaton. Tetragrammaton. Mapapansin po natin, ang ancient Hebrew, wala po silang vowels o wala silang patinig. Puro katinig, consonants lang. Kaya kung minsan, di mo malaman kung paano mo babasahin. Unang-una, I have to say na I don't have the privilege to learn this Hebrew word, itong Hebrew language sa aking pag-aaral sa Bible School. Pero kahit na paano, through the help ng mga nakakaintindi, nakakaunawa, at ikinalat nila sa pamagitan, kinumulkate nila sa pamagitan ng YouTube, ay mayroon tayong nakukuhang ilang kaalaman. Okay? So, gusto kong ipaliwanag sa inyo kung ano itong si Yahweh, which is, as I told you, a personal name, a specific name, the name of God, the proper name of God. Okay? Now, let's go back to the context muna. Kung tatandaan natin sa chapter 1 ng Exodus, ay mapapansin natin na dumating ang pagkakataon na si Joseph, na nakasama niya ang kanyang ama at kanyang mga kapatid, na umalis magmula sa kanan ba yun? Not kanan. Ay dumating sila po sa Egypt
ay dumating ang pagkakataon na siya ay naging Prime Minister, right? Ginamit siya ng Panginoon, pinagpala ang Egypt, at naging mayaman sila despite of the fact there were a raging famine. Dahil na rin sa wisdom na binigay ng Diyos sa kanya, kaya nabigyan na ng pamamaraan para kaharapin ang nalalapit o darating na famine after the 7 years of abundance. So nakita po natin na nasihan ang Pharaoh at the time, ang ruler at the time ng Egypt, at pinagpala siya, pinagpala ang kanyang kamag-anak at dinala at pinahintulutan na tumira sa Goshen. Pero dumating rin ang panahon na siya'y pumanaw na. Ang kanyang mga kapatid ay namatay na. At dahilan doon, ay dumating ang isang sitwasyon na ang sumunod na Pharaoh ay hindi alam kung ano mga kabutihang nagawa at mga palang dinala ni Joseph sa bansang ito. Napansin nila ng haring ito, at sinasabi ang haring ito ay walang iba kundi si Ramses II, who for 66 years ay umupo sa trono ng Ehipto. Nakita niya na ang bilis dumami ng mga Israelita. Darating ang pagkakataon, nagkaroon siya ng takot, na sabi niya, pag dumating ang labanan at magkaroon ng gyera, naku, pag sumama ang mga ito sa kalaban natin, talo tayo. Kaya ang ginawa nila ay mga pamamaraan na nag-assign sila ng mga taskmaster upang bantayan at pangunahan itong mga Israelita, at sa pamagitan ng mga hard labor ay talagang inoppress sila, pinahirapan nila, pero for some reason, ay despite ng mga kahirapan na dinaranas sila, ay lalo higit na dumarami pa. Kakaiba itong mga Israelitang ito. Dumating pa nga ang pagkakataon, ang sabi ay sa mga midwives, kung nakita nyo na ang naipanganak ay babae, okay lang yan, pero pag lalaki, patayin nyo. And sabi naman nila sa hari, ay hindi ho namin magawa ito. Dahil sa unang-una, may takot sila sa Diyos. Ikalawa, sabi nila, itong mga Israelitang babaeng ito, malalakas sila. Kapag sila'y nagdalang tao, pag kami paparating pa lamang, naipanganak na yung bata. Hindi katulad ng mga Egyptian women. Then, eventually, ang sabi ng hari, at the last part ng first chapter, sabi niya, sinabihan niyang mga kababayan niya ngayon, ang mga Egyptians, sa lahat ng mga tao, kung nakita mo may pinanganak at ang mga pinanganak ay mga lalaki na mga Hebreo, itapon nyo sa dagat, sa Nile River. It was at this particular point in time na dumating ang isang sanggol, ang pangalan ay Moses. Na eventually, providentially, hindi siya na isama sa mga batang, kumbaga, ay papatayin dahil lang sa siya ay lalaki. Okay? So, ang nangyari for a reason, ang prinsesa na anak ng Pharaoh, ang siyang mismong naging tagapangalaga nito in terms of ang protection ay nasa kanya, nagawa ng paraan ng kanyang kapatid ng batang lalaking ito na si Moses, na ang maging nani na inoffer do sa prinsesa ay walang iba kundi ang nanay mismo ni Moses. So lumaki ngayon ito si Moses sa katuruan ng Egyptiano, nakarating siya, lumaki siya, nakapag-aral sa mga universidad na kung saan ay lalo't pinanday siya at sinanay siya. At sa isang araw ng pagkakataon na nakita niya na mayroong nag-aaway, pinahirapan ng isang Egyptian ang kanyang kababayan na Hebreo sa galit na meron siya, ang nangyari ay napatay niya itong Egyptiano. Few days after, or the next day after, ay mayroong dalawang Hebreo na kababayan niya na nag-aaway. Then, nalaman niya na yung ginawa pala niya ay hindi isang lihim, kundi hayag at nakikita. Kaya natakot siya, tumakbo siya, pumunta siya sa Midian.
At doon, for 40 years, ay nag-alaga siya ng tupa. Nawala ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili, na para baga sa pamamagitan ng kanyang physical na kalakasan, ay kanyang pwedeng iligtas ang kanyang mga kababayan. Now, ngayon, for 40 years na siya nag-aalaga ng mga kambing ng mga tupa ng kanyang father-in-law, bumaba ang kanyang pagtingin sa kanyang sarili. At alam po natin, at this time, one day, ay habang naglalakad siya at tinetendi ang tupa, ay may nakita siyang isang kakaibang pangyari. Nakita niya isang bush na kung saan ay may apoy, pero hindi natutupok yung mga dahon. Wala siya naririnig ng mga lumalagiktik na yung bang parang tuyong dahon na dadadaanan ng apoy. Wala siyang narinig na ganon. This is something that is very unusual. Then eventually, ay sa harapan niya, ay andon ang burning bush at sinabi ng Diyos, the angel of the Lord, sabi sa kanya, huwag kang lumapit. Tinawagan siya, Moses, huwag kang lumapit dahil ang lupang ito, ang pirasong lupang ito ay banal. So tanggalin mo ang sandalyas mo and then now we know the conversation. At gusto natin pakinggan kung anong conversation na ito. Because itong conversation na ito eventually had led him to be called upon by God despite of the fact na meron siyang resistance sa pasimula pa lamang. Ako? Papadala niyo? Sino ba ako? Naranasan niyang itinakwil siya ng mga kababayan niya. When in fact, sa tingin niya, ang pamamaraan na ginawa niya ay para protektahan ang isang kababayan na pinahirapan ng oppressor, ay naging masama pa siya. But of course, ang pamamatay ay pagkitilang buhay, hindi tama sa anumang kapamaraanan. And we know na andon ang paghabol ng Pharaoh sa kanya, pero siya nakatakbo na. Then, sabi niya, anong sasabihin ko? Kung tanungin ako. No? Kung tanungin ako. Basahin natin ang verse. Ang sabi dito, Moses said to God, suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? Then what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you. May dalawang bahagi ng pag-aaral po natin dito. Ang unang bahagi ay intindihin natin kung anong ibig sabihin ng I am who I am in different translations. Then eventually from there, ay iglin natin kung anong mga characteristics o kwalidad ng Diyos na nagsasabing I am who I am is His proper name. Na yun ang sasabihin ni Moses doon sa mga taong pupunta niya. Kumbaga sinasabi niya, umalis ka sa Midian at ikaw'y dumako sa Israel dahil sa papadala kita upang magkaroon ng solusyon ito. I will bring them out, I will deliver them, and you are the one to assume that role. Now, ang sagot ng Panginoon, I am who I am. Now, yun I am who I am, ang ibig sabihin nun ay core yun eh. Yun ang buod eh. Yun ang kaluluwa, kumbaga. Kung titignan po natin, pinag-aralan po natin Rapha, Jehovah Rapha, hanggang dito sa Jehovah Tsidkenu. No? Pinangunahan tayo ng ating Pastor Vic last week para pag-aralan ng mga ito. At makikita natin na mayroon pang natitira na bibigyan natin ng pansin. Ito'y Makdes. Yung Nisi pati Elohim, hindi natin matatats. Pero lahat ng mga ito, ang unang mga salta ay yung pangalan ng Panginoon. Tignan niyo po yung Yahweh. As I told you, this is a 4-letter word na tetragrammaton na walang vowels, but eventually, na makikita po natin, itong nasa baba ng YHWH,
ito ay nalagyan ng vowel, kaya naging Yahweh. Itong I am na ito is katumbasang Yahweh. Itong Jehovah ito is Latinized, kasi yung JH, VH, ang katumbasang YH, WH, tapos nagkaroon na lamang siya ng vowel, kaya naging Jehovah, yung rin ang pinatutukoy doon. Then itong Lord na ito, mamaya makikita natin, all caps, ito po ay kapag sa Ingles, say for example, sa NIV, lahat ng makikita mong Lord na all caps, it's referring to Yahweh. Now, pansinin niyo ito pong, napansin niyo itong Jehovah, no? Tingnan natin. Itong Jehovah, sa totoo lang, it's not the first time nang Yahweh ay ginagamit na noon. Because in the book of Genesis pa lamang, 100 plus times, makikita mo yon word na Lord sa English translation. Okay? So, sa totoo lang, itong Jehovah ito, Yahweh talaga ito. Pag sa Hebrew Bible, ang makikita mo, Yahweh, Rapha, Yahweh, Jireh, Yahweh, Rohi. Kaya ito talaga ang una sa Hebrew Bible. Pag sa English Bible, either Jehovah ito o yung Lord na sinasabi. Okay? So we know na dati pang ginagamit na yon. It's the first time na para bang bago ito Because dati nang ginagamit yun. Pero kasi, ang mga Hebrew, yung tinatawag ng mga pious religious na mga Hebreo, pag sila'y nagbabasa, at ginagamit nila ng Hebrew Bible, at dumating sila sa pagkataon na babasahin na yung katagang Yahweh na nakasulat talaga doon, YHWH, ang gagawin nila ang babasahin nila ay Adonai. Kasi sa pag-unawa nila, so holy is the name of the Lord that we as human beings are not worthy para bigkasin ito, being sinful. So yun ang ginagawa nila, yung mga very religious, very pious na mga Hebrew. Now yun, Adonai, pag binasa ng Adonai, actually yun ang Lord na Tagalog, English, na capital L, pero ORD na maliit. So anyway, makikita po natin na marami na palang nakasulat na Yahweh na ang ginawa sa English Bible pala, ang ginamit ay Jehovah o kaya Lord, yung all caps na Lord. Kung kaya papansinin nila na Yahweh siya, pati Yahweh Sidkenu, pabalik ang basa. Yun, mapapansin nyo, yun ang tetragrammaton. Parang Chinese, pabalik ang pagbasa o kaya pababa ang pagbasa. So, ganun ang ancient language na yan. Paano ba naging Yahweh yan? Itong tetragrammaton. Ang ginawa, ang Adonai, pati Elohim, God rin yan, Lord, ay yung vowels doon, kinuha at inilagay dito. Kaya naging Yahweh. Pagdating sa Jehovah na JH, VH, ganun rin. Kaya naging Jehovah kasi kinuha naman sa Elohim ang mga letrang vowel. Kasi, so at least you'll know that. No? So, now ngayon, tignan nyo sa Deuteronomy 6:4-5. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Buong kalakasan, buong kaluluwa, buong puso ay sinasabi ni Moses na dapat nating mapakinggan na ang Panginoon, ang ating Diyos, si Yahweh ay nag-iisa, kaya mahalan natin si Yahweh. All caps. Yahweh, Jehovah, I am, yun po ang mga katumbas. Okay, now, nang sinabi ng Panginoon, I am who I am, nang siya tanungin, anong sasabihin kong pangalan? Kapag tinanong na lang, anong pangalan ng Diyos ang nagsabi nito? Dahil sila'y napapaligiran ng maraming Diyos-Diyosan na may kanya-kanyang mga pangalan. Now, of course, after 400 years
may darating na isang deliverer, okay na kami. Maski na naghihirap kami dito, maski na kami alipin. Kasi tandaan nyo, nang sila'y umalis, at sa unang biyahe pa lang nila, nang sila'y paalis na, ay nakita nila na mas mabuti pa palang naiiwan tayo doon. Maski na alipin tayo, meron tayo tiyak na makakain. Hindi tayo ngayon maghahanap dito sa wilderness na ito na kagutuman ang mangyari sa atin. Now, I am who I am can be translated daw sa tatlo pamamaraan. I am who I am, ako'y kung sino ako. Ikalawa, I will be what I will be. Kung I'll be. Ako'y magiging kung anong gusto ko maging. Tama? Then ikatlo, I am the one who is. Pansinin natin itong I am who I am. Kung sasabihin natin, katulad dito sinabi ni Paul, sabi niya, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder, nagpakahirap ako, nagtrabaho ako, pinagpawisan ko ito, nagpunyagi ako dito. Then all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Kung ano man narating ni Apostol Pablo dito, para sabihin niyang, I am what I am, at the end of the day, bumabalik pa rin siya sa paniniwala, it is because of the grace of God, because of His grace, because of the grace of God. Na despite of the fact na akong nagtatrabaho, akong nagpupunyagi, yet I always recognize na without the grace of God, I cannot reach this stage. Yun ang sinasabi. Pero dun sa sinasabi, na paliwanag na I am who I am, this is something that is different from what Paul had said. Si Paul, ina-attribute niya sa biyaya ng Diyos. Pero dito, nang sinabi ng Panginoon, ni Yahweh, na I am who I am, it is with absoluteness. Ako'y kung sino ako. So, ang ibig sabihin nito ay ito, self-existing. Hindi siya nagdedepende sa ano paman, sa sino paman. Kaninang inawit natin, naalala mo. Hindi siya nagdedepende sa ano paman, sa sino paman, sa tulong na ano paman. Hindi. Kasi kung nagdedepende siya, paano siya magiging Diyos? Kung ang Diyos ay sinasabi natin supreme, kung Diyos ay sinasabi ng pinakamakapangyarihan, and yet dumidepende sa tao, then He ceases to be God. He is not God in the first place. So mapapansin natin, ang ibig sabihin ng I am who I am, when God said so, and identified Himself, na yun ang name niya na ipapaalam sa mga taong magtatanong, ay ang unang pahayag ay self-existing. Is there anyone among us who will be able to say that I am who I am, or I am what I am, sa sarili kong sikap? We all depend to something, to someone. But God had existed even before wala pa yung creation. Hindi siya nagdedepende sa sino paman at sa ano paman. So, katulad sabi dito, ito yung pagkakataon na kune-question si Jesus Christ na bakit ka nagpapagaling sa panahon ng Sabbath at doon sa pagkakataon ng yung isang lalaking lame at nakahiga lamang at naghihintay na kung may kakaukaw ng tubig doon sa pool na yon. Sabi ni Jesus Christ, gusto mo bang matulungan ka to that effect? Sabi mo, walang tutulong sa akin para may lagay ako doon. Naunahan pa ako ng ibang mga tatalon para makatanggap ako ng sa palagay nilang miracle. Ang mga religious leaders ay galit. Ang sabi nga ni Jesus Christ, for as a father has life in himself, ang ama may buhay sa kanyang sarili, ay grinant niya rin na ang anak, si Jesus Christ, ay gayon din magkaroon ng life sa sarili. Tayo rin naman may life sa sarili. Pero ang life natin, galing sa Diyos. Ang Diyos, hindi niya hiningi ang life. Life is there already. It is inherent in Him. At kaya nga sabi ni Jesus Christ walang sino makakuha ng aking buhay kung hindi ko ipagkakaloob. No one can touch me.
Pero dito, yun ay sinasabi rin ng Diyos Ama, ni Jesus Christ sa Diyos Ama, He is the attribute of life. Life is in Him, kumbaga. So, self-existing. Ikalawa, kung self-existing siya, that would mean He is also self-sufficient. Wala siyang kailangan outside of Himself. He lives. Yan ang sabi po dito, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And He is not served by human hands, as if He needed anything. Rather, He Himself gives everyone life and breath and everything else. Siya nagbibigay ng buhay. Hindi siya nagdedepende sa sino pa man. At sa anuman, wala siyang pangailangan ng tulong sa anuman pamamaraan. He is self-sufficient. Yan ang Diyos natin. Yan yung ilang mga pagkakataon na alala niyo yung merong isang jewel between kung si Yahweh nga ang Diyos o yung si Baal ang Diyos doon sa Mount Carmel na kung saan ay sinabi etong mga taong ito na babanggit rin, di ba, sa mga Diyos-Diyosan. Meron nga silang tenga pero hindi nakakarinig. Meron silang kamay pero hindi nakakagawa. At sila yung mga gawa lamang ng tao. Banggit rin yun sa awitin kanina as I would remember. So, dito makikita po natin, self-sufficient siya. In Himself, He is sufficient. Mawala man tayong lahat, andyan pa rin ang Diyos. Andyan pa rin ang Diyos. So, tayo kailangan natin ng fellowship. Tayo kailangan natin tulong. Tayo kailangan natin ng produkto ng iba. At ang iba ay may pangailangan rin sa mga produktong ginagawa natin, sa mga serbisyong binibigay natin. But pagdating sa Diyos, He is self-sufficient. Kung hindi siya self-sufficient, He cannot self-exist. Di ba? Pwede natin sabihin yon. Kung siya ay hindi sufficient by Himself, then He needs something and He needs someone. But in this case, makikita natin, because of the fact that He self-exists sa bubuhay at nag-exist siya sa kanyang sarili, ay nagsasabi lamang na ang resulta noon ay self-sufficient siya. Yan ang Diyos natin. Gustong ipakita ng Diyos na ang Diyos, siya si Yahweh, ay may kakayahan sa kanyang sarili. And He is self-sufficient. Ang ikatlo ay makikita po natin, eternal and unchanging. In Revelation 1:8, sabay-sabay nga natin basahin, I'm the Alpha and the Omega, who was and who is to come, the Almighty. Yun, Alpha and Omega is sa Greek. Ang first letter at ang dulo ay Omega. Ibig sabihin, the whole range. At sinasabi dito, yun who is, who was, and who is to come. Tapos the Almighty God. Ang sinasabi lamang dito, wala siyang pasimula, wala siyang katapusan, eternal siya, wala pang creation, andyan na siya. Kung ang creation man ay, in the end, ay mawawala, andyan pa rin siya, and He is unchanging. Hindi siya nagbabago. Sabi ni Mayer ganito, sabi niya, strictly speaking, there is no past or future tense in the divine vocabulary. Sa ating bokabularyo, we know what is present, we know what is past, and we know what is future. Pagdating sa bokabularyo ng Diyos, all present. Wala yung past, present, and wala yung past and future. Di ba pag may CCTV, nakikita lang natin yung nare-record kung anong current na nagaganap. Pero pagdating sa Diyos, lahat yan, hindi natin maintindihan kasi hindi natin maunawaan yon. Pero pagdating sa lupa, kumbaga sa tao, sabi niya, when God appears to employ them, pag ginamit ng Diyos, para baga ginamit ng Diyos ang pagsasabing kahapon at yung sa hinaharap, He is just accommodating
us for us to be able to understand it because we don't have any experience of how yung aseity, yung present, past, and future, all are the same at the same time. Wala tayong ganung karanasan. Kaya para maunawaan natin ang Diyos, in a way, ay gumawa siya ng accommodation para hindi bahay, kundi para magkaroon ng pwesto na maunawaan natin ang mga bagay-bagay. Eternal siya, hindi siya nagbabago. Hindi siya naluluma, kumbaga. Current siya parati. Ang ikaapat na kaibahan ni Yahweh sa mga Diyos-Diyosan, kasi isa lang talagang tunay na Diyos no? Ay yung tinatawag ng pagiging faithful niya at yung totoo siya. He's a man. He's not a man that he should lie. Lahat ng sinasabi niya, totoo. Kung pagkakaintindi natin hindi totoo, siya pa rin ang tama. Totoo yun. Hindi lang natin maintindihan. Thank you. Then, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. The faithfulness of God is such in a way that it is great. Great ang kanyang pagiging matapat. Then, itong may sinasabi, there's no equivalent for God but God. If you place God on the one side of your symbol of equation, there is nothing to put on the other but Himself. Sabi naman ni Guzik yon. God equals what? God Himself. No one. Nade-develop tayo. Sabi sa mga Mormonism, we will become gods. Never will we be. Kasi hindi yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang equal siya, unique siya. Yahweh is unique. At nabanggit rin yun sa awitin na He is incomparable. Then makikita rin natin, accessible. Ano ibig sabihin accessible? Available. Parati. Hindi nalilimitahan ng panahon, ng distansya, at ano pa man. Accessible ang Diyos. Kung minsan nag-access tayo sa phone, no? Hindi ko ma-access Di ba? Hindi matawagan, hindi makaabot ang communication. May sinasabi tayong ganon. Psalm 107:13 said, then they cried to the Lord, Yahweh, in their trouble, and He saved them from their distress. Ano ito? Deliverance. Deliverance. I know and believe na kapag tayo nasa gitna ng mga sitwasyon, and we are caught in between, we know that we can call on God. And we can trust Him sa ganung mga sitwasyon to save us, to deliver us as He wills. Pagdating dito sa Psalm na ito, nasulat naman ni David, that Psalm was that walang recognition na sulat niya, maaaring ibang mga salamista yon. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great. Ready to forgive. Accessible siya. Hindi tayo kinakailangan pumunta pa sa church para doon makipag-communicate sa Diyos. He's accessible everywhere. He can access us and we can access Him at the same time. So, yung pagpapatawad is at nalilimitahan ng panahon, oras, o lugar. We can immediately call on to God and ask God for forgiveness sa mga pagkakataon na we failed Him. Dito naman sabi, since you are my rock and my fortress for the sake of your name, lead and guide me. Leading, yung guidance. Sinong gagawa nun? Makakagawa nun? Ang Diyos sa kaitas-asad, ang Diyos sa accessible, ang Diyos na with immediacy. No? Magagawa niyo yun. Ang ika-7, kinoin ko lang na word for want of some other terms. Sa ko, transformable. Di ba may sinabi siya, what I will be, something to that effect. Ganito ang sabi, no? The name I am invites us to fill in the blank, to meet our need. What do you need? Then God is that. Kung anong pangailangan natin? Pangailangan natin salvation?
Ang Diyos ay salvation. Kailangan natin ng kaliwanagan, He is light. Kailangan natin ng kagalingan, He is healer. So sabi dito, the name I am, o Yahweh, invites us to fill in the blank to meet our needs. Kung anong pangailangan. When we are in darkness, Jesus says, I am the light. When we are hungry, He says, I am the bread of life. When we are defenseless, He says, I am the good shepherd. That He's a fortress. Sa Book of Psalms, sinasabi yun na God is our fortress. God is a becoming one, becoming what we need. He's been transformed to what we need. Pero hindi naman siya bendo, machine. Anong gusto natin? Pindot. Ganun lang. Walang emosyon na involved. Hindi naman ganun. Kasi ang Diyos is a being na who wants to communicate and who wants to deal with us. At gusto niyang maging kung ano ang pangailangan natin. And I would believe na hindi magagawa ito ng mga Diyos-Diyosan. Hindi rin natin magagawa because we have all limitations. Ano man tulong na gusto natin iabot sa natulungan ng isang kapatiran, there will be time na we can't for our limitations also. Much as we can, we will do, but we cannot. Then next, covenant keeping. Sabi dito sa Exodus 3:15, God also said to Moses, say to the Israelite, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation. He is not a new God. Yahweh is not a new name for another God. He was a God of his fathers. He was a God of his ancestors. No? Sinasabi niya sa mga Israelita, sabihin mo, yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Isaac, yung Diyos ni Jacob, iisang Diyos yan. At yung Diyos na kumakausap sa kanya ngayon at magpapadala ng deliverance, siya rin yun, iisa. It's not a newfound God. His name is forever and ever. From generation to generation. So makikita natin dito, ibig sabihin, ang umalis ay ang Israelita in the presence of God. Pag nagkakasala tayo, hindi ang Diyos ang umalis. Tayong umaalis sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Mayroon tayong pinili at hindi siya ang pinili natin. So dito, ang makikita, He is a covenant keeping. Pagdating dito sa 3:16, ay ganun rin ang sabi niya sa mga elders naman. Say to them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Pinaalalahanan sila. Natanggapin nyo itong deliverance sa gagawin ng Diyos sa inyo. At siya ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, and Jacob, na siyang Diyos ng ninuno nyo. Something that we have to get back to God. And God is always as ready to keep the portion of His covenant. Then, covenant keeping rin dito, and I promise to bring you up out of your misery. Ilalabas daw sila. Na-promise na yun noon pa. Ngayon, magaganap na in His proper time. At kung saan ay dadalhin sila doon sa land na titirhan ng mga Canaanites at iba pang mga grupo ng mga tao ito. A land which is flowing with honey and milk. Now, ito, omniscient. Alam niya, sabi niya, ang mga elders ng Israel, makikinig sa iyo. Will listen to you. Alam ng Diyos yon. Alam ni Yahweh yon. At sinabihan niya upang ma-encourage siya. At sabi niya, at kayo, magkasama kayo ng elders at pumunta kayo doon kay Pharaoh at sabihin niyo na payagan kayo ng 3 araw na pagbibiyahe upang doon ay sa wilderness ay mag-sacrifice. The elders of Israel will listen. Pinangunahan na siya. Pagdating dito sa omnipotent, may kakayahan siya. But I know, hindi kayo papayagan ng Egypt. But eventually, they will let you go. Only after I stretch my hand as I compel him to allow you to do so, striking the Egyptians with all the wonders that I will perform. Magagawin ng Diyos na silang makakagawa at alam niya ang future na ang Diyos lang ang
nakakaalam. Andun ang omniscience ng Diyos, doon ang omnipotent ng Diyos. Alam nyo, kami mga servant leaders na gusto mag-minister sa inyo, we don't know your problem pag hindi nyo sasabihin sa amin. Right? Madidiscern namin, malungkot kayo, madidiscern namin, hindi kayo masyadong pag-communicate, but we don't know unless you open. And we would like to help. We would like to serve God by serving you. But at the same time, maintindihan natin, maaaring nakadako kayo dito, nakaupo kayo, nakikinig kayo, but at times ay mayroong mga challenges na nasa puso nyo, hindi nyo masabi, but ang Diyos nalalaman yon. Alam niya. And si Ramesses Ramesses II, at actually ito si Ramesses II, ay ang tatay niya hindi na sa royal, 5 minutes lang, hindi na sa royal, wala sa royal blood line ang tatay niya. Pero general ang tatay niya at nakapagsilbi doon sa hari at the time na Pharaoh, pero yung Pharaoh ay hindi nagkaroon ng anak na lalaki, kaya ang nangyari, yung tatay niya ang naging hari. Siya bilang general. So ngayon, siya ay sumunod ngayon, after ng tatay niya, siya naman ang sumunod. For 66 years na mahala siya. Gusto ko ipakita sa inyo sa table na ito, ang 3 column, at mag-focus tayo sa 2 column, yung iba't ibang plague na dinala ng Panginoon Diyos ni Yahweh sa Egypt. Una sa Goshen, then eventually it's sa kabuang Egypt. At bawat plague, mga kuto, mga flies, mga frogs, mga water turned to blood, ay meron pala kanya-kanyang mga Diyos. No? Limited ang mga Diyos nila. Mayroong particular na Diyos sa ganitong uri ng sphere of life, pero ang si Yahweh, sa kabuang sphere ng life, siya lang. Ito, mga sectionalized. Kaya nung sabihin natin na hanggang nagkaroon ng darkness, then eventually ang death ng firstborn ng Pharaoh na matay, ang Pharaoh, kinikilalang Diyos yan ng Ehipto, pero hindi niya mapigilan na mamatay ang kanyang anak, doon na lamang. Pero yung pala, ang judgment pala ng Diyos yun sa iba't ibang mga Diyos-Diyosang sinasamba ng Ehipto. Yung mga pangyari nyo, hanggang sa makarelate sila, makalabas sila. Then, omnipotent rin, sabi niya, itong mga Egyptians, ikokos ko sila na ang puso nila ay magiging disposed, favorably disposed sa mga taong Egyptiano na aalis. Ang gagawin ko, hindi ko haya na itong mga Egyptiano who have been for 400 years, of course, kasama mga ancestors, na sila ay mga slaves, ay aalis ang empty-handed. No. Kundi ikokos ko na ang puso nila ay maging open at ibigay nila ang mga pangailangan ng mga taong ito. And in this, ito mga core qualities ni Yahweh: self-existing, self-sufficient, eternal, so and so forth, omniscient, omnipotent. Yan ang Diyos natin. Saan ka pa? Mga kapatid, makita natin na ang kadakilaan ng Diyos, ang kanyang pawang kapangyarihan. Walang makakapantay, walang greater pa sa Kanya, wala, kumbaga, stronger pa sa Kanya. Yan ang Diyos natin. And we have to keep on trusting sa Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagpapaalala naman po sa amin kung anong ibig sabihin ng Yahweh. I am who I am. Without pride, sinasabi niya ito, sinasabi niyang siya lang. And thank you rin, Panginoon Diyos, sa isang translation ng Yahweh, I am who I am, is I will be what I will be. Thank you, Panginoon Diyos, because meron kayong katapat sa lahat ng mga pangailangan namin. Lord, patuloy namin kayong mahalin, patuloy namin kayong sabahin, wala kaming ipwepwesong anuman Diyos-Diyosan sa puso namin, sa pamumuhay namin. Kayo lamang ang pinagmumulan lahat. At we are fully dependent
upon you, God. When we say hallelujah, it means praise. At Yah means Yahweh. Jah. Hayaan niyo po, Panginoon Diyos, ang puso namin ay patuloy na maging puno ng pagpupuri sa inyo. Dahil sa kinatagpo niyo po kami. At salamat sa causing us to put our trust in you for your glory and for our betterment. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen at amen. God bless you.